Naging biktima na po ba kayo ng chismis? O baka kayo yung nabiktima ng kapwa? Ang mga loved ones ba natin, nanay natin, tatay, kapatid, asawa, naging biktima na ba ng ganito? In this short life, many people have to go through many travails and difficulties, and one of that is being victims of gossip. James 3:16 says this about the human tongue and its power to speak. The tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. Ganyan ang napakabigat na pagbibigay ng larawan ng Biblia sa dila ng tao. Ito daw ay parang apoy na nagniningas mula sa impyerno at pinatutuloy ito ng pag-aapoy at pag-aalab ng mga kapangyarihan ng kasamaan. Napakaraming sama na pwedeng magawa ang dila. Words are powerful. When God said, "Let there be light," there was light. May kapangyarihan ng salita. At tayong tao na nilikha sa wangis ng Diyos ay mayroon ding kapangyarihan sa ating pananalita. When used for ungodly and evil purpose, tongues become tools of mass destruction. Sa halip na makapagpagaling ay nakakapaglagay ito ng sugat. Sa halip na makabuo, ito'y nakakasira. Sa halip na magpaganda ng buhay, ito ay nagpapapangit. Ang ating pag-uusapan ngayon, at tayo turuan ng Panginoon, when people gossip. Pag ang mga tao ay nagchichismisan, ano ang nangyayari? Salamat, Ama, sapagkat kayo'y Diyos ng katarungan, ng katotohanan, ng liwanag. Palakasin niyo kami sa aming mga kahinaan, O Diyos. Buksan niyo po ang aming mata, turuan kami ng mga dati ng alam na magkaroon ng mga bagong kahulugan at ng mga hindi pa namin alam na aming maunawa. Bigyan niyo kami na inyong kaliwanagan, O Diyos. Mangusap kayong may kapangyarihan. We reject and rebuke all work of evil, all lies and falsehood, and we hide in the shadow of your truth, O God. Let your truth be our truth. Let your power be ours. Speak to us, teach us, empower us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Why do people gossip? Bakit nga ba nagchichismis ang mga tao? Unang-una, corrupt hearts find gossip delicious. Ang mga pusong liko, tiwali, mga pusong malayo sa Diyos, mga pusong pinananahanan ng kasamaan, ay nasasarapan sa chismis. So alam na agad natin na suriin ang sarili natin kung nasasarapan ba kayo o napapaitan sa chismis. Proverbs 18:8, the words of a gossip are like choice morsels. They go down to a man's inmost parts. Ang mga salita daw ng mga chismoso-chismosa ay parang kaysa sarap ng mga piraso ng pagkain, ninanamnam, nilulunok, tinutunaw at nakapapasok hanggang kaloob-looban ng tao. Proverbs 10:23, a fool finds pleasure in evil conduct. And gossip being labeled by the Bible as evil, those who find pleasure in gossip are fools. Masakit. Pero katotohanan sa napakaraming tao na enjoy naman talaga magchismis at enjoy makipagchismisan. May isang buong industriya na nga ng chismis. May mga magazine na walang piniimprenta kundi chismis. May mga TV programs ang talagang ikinabubuhay ay chismis. At ang lahat ng nanonood at nagbabasa nito ay nakahilig sa impyerno. Wala nang iba pang pagtawag doon. Kung sa mga bahay nyo may TV kayo, nanonood kayo mga chismis program, it's so very bad. Bumibili kayo at nagbabasa ng mga chismis magazine, pinagkakapirahan ng mga chismosang mga reporter at editor, yung mga buhay at buhay ng kapwa natin tao, tayo nakikilahok sa gawa ng kasamaan. Gossip feeds a person's evil side. Meron tayong good side, meron tayong bad side. Pinipili natin kung anong pinapakain, pinapalakas, ina-exercise dahil yun ang magwawagi. At ang pakikilahok sa mga chismisan ay pagpapakain at pagpapalakas dun sa masamang bahagi ng ating pagkatao. Gossip damages its practitioner and its participants before it can even damage its object or subject. Unang-una na nasisira yung mga naninira.
Unang-una nang nasisira ang mga nagchichismis bago pa man masira yung pinag-uusapan. Sapagkat dahil yan ay inaari ng salita ng Diyos sa kasalanan at masama, sumali ka pa lang dyan, nasira ka na kahit hindi mo alam, kahit hindi mo namamalayan, nakakasira yan sa atin. Bakit? Bihira namang napag-iisip natin, nakakasira pala doon sa nagbabalita at nakikinig at nagkakalat. Because the participants inevitably pass judgment on the subject. Pag nakinig tayo ng chismis, bihirang-bihira na ganoon tayo katalino na hindi tayo madadala nito, na hindi tayo maniniwala kahit konti, at hindi natin mahuhusgahan yung taong pinag-uusapan na walang kalaban-laban. And you know that judging others is a major, major sin in the Bible. Yung nanghuhusga ka ng kapwa. Yung nakinig ka ng balita, hindi mo naman nadidinig yung kabilang panig, tapos nawala ka na ng gana sa kanya, nawala ka ng galang, nagalit ka, nagtampo, whatever, nag-judge ka na nun. At sabi sa Bible, those who judge will be judged. Therefore, na-damage ka na. Wala ka pang kamalay-malay. Akala nyo, naninira kayo ng iba, ang nasira agad, at unang-una na, yung kasali sa chismisan. Participants inevitably react negatively to the subject without the benefit of a fair trial. This is judgment and judgmentalism. When people gossip, terrible things happen because gossip is a form of criticism. It's another reason why people gossip. Gossip is a form of putting others down, especially when there is envy. Every gossip is a cry for help. Ang mga nagchichismisan, kadalasan ay mga inggit. O kaya, galit. Bakit inggit? Kaya lagi na lang napagchichismisan, the rich, the powerful, the famous. Because the unrich, the unpowerful, and the unfamous are usually envious. Napakasarap pag-usapan, ito palang hinahangaan nating artista ang ganda-ganda ay bulok ang kalooban. Ang saya ng mga nag-uusap dahil inggit sila sa kagandahan nun eh. So parang nakakabawi sila, maganda nga siya, bulok naman, mabuti na akong hindi maganda pero busilak. Ganyan ang nagiging attitude ng nagchichismis. Mayaman nga yung mga yan pero broken home. Pag-uusapan nila yung mga brokenness ng mayayaman as if hindi broken homes yung mga poor. No? Mayaman nga sila pero malungkot sa bahay nila as if hindi nagsasaksakan yung mahihirap na mag-asawa sa kanilang mga dampa. Pero yan ang inggit ng mahihirap sa mayayaman, kaya pagchichismisan. Inggit ng mga hindi kilala dun sa mga sikat. At pagchichismisan mo siyempre, yung inaakala mong nakahihigit sa'yo. Sapagkat sa pagpapababa mo ng kanyang kalagayan, parang natataas ka na rin. Kung nais nating mataas, mag-achieve tayo. Pero huwag nating baliwalain at sirain yung mga nakakaroon ng mga achievements dahil hindi naman talaga tayo tataas nun. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. And mind you, brothers and sisters, it is happening even in the Christian community. Mga Christian leaders may mga professional jealousies kasi mas sikat yung isa, kasi mas maraming member, etc. Chismisan ko takot-takot. At sobrang ikinalulugod pag may nalamang kabulukan o kamalian, totoo man o hindi, tungkol sa kapwa leader. Kasi mapapababa yun, baka sakali siyang mataas. Proverbs 24:28, do not testify against your neighbor without cause or use your lips to deceive. Bakit marami pong ipinagbabawal sa Biblia na pagbibigay ng maling mga balita tungkol sa kapitbahay? Kasi kadalasan, ang mga maling balita ay nililikha tungkol sa kapitbahay. Kasi kapitbahay ang kinakainggitan. Mas malaki ang kita ng asawa, so chichismisin mo siya, nangangaliwayan kasi nasa Saudi ang asawa. Kasi mas malaki yung TV niya kaysa sa TV mo. Chichismis mo yung kapitbahay mo kasi nakakapagpagawa ng bahay. Utangera naman yan, kaya nagpapagawa. Chismisan na ngayon ng mga tao. Kaya mas maraming gulo ang mga magkakapitbahay kasi nakikita mo yung pwede mong kainggitan. Kaya sa office, ang lakas ng chismisan. Isang uri din yan ng kikipagkapitbahay sa office. Yung kabilang mesa doon, yung kabilang department doon, na-promote siya, chismisan na naman ang mga tao. If you're going to rise, rise by achievement, not by cutting other people down. And neighbors become enemies usually because of envy. So there's a lot of false testimonies being made in the courts against neighbors. Kaya ipinagbawal yan ng mga law sa Israel. Don't testify falsely against your neighbor. Why else do people gossip? Because gossip is a poor man's substitute for wealth.
It is an obscure man's substitute for fame. It is a weak man's substitute for strength. Pag ang tao walang tunay na lakas at may nalaman siya tungkol sa iyo na alam niyang baka ayaw mo namang nalaman ng iba, ichichismis ka niya dahil sa pamamagitan ng pagpapahirap niya sa iyo, nagmumukha siyang malakas at may lakas nga. But it is false strength because it is a strength that comes from hell, not from heaven. Kaya yung mga mahihirap, just to feel good about themselves, chichismisin nila yung mayayaman, ang mga hindi sikat, chichismisin nila yung mga sikat, at kung bakit nagkakaroon ng evil pleasure in making people fall or seeing them go down to the pits just because one could not rise on his own merit. Proverbs 15:21, folly delights a man who lacks judgment. Pag kulang sa katinoan, kulang sa bait, kulang sa muni at pag-iisip, ikinatutuwa ng mangmang ang ganitong mga kasamaan. Actually, gossip is a needy person's cry for help. Pag may kilala kayong chismosa o chismoso, ang totoo, ang laki ng problema ng tao na yon. Very needy. Kailangan niya ng attention, kailangan niya to feel good, kailangan niya ng affirmation, pero wala na siyang ibang makuhang lakas para gawin yon. Negative ang ginagamit niyang energy. That cry for help, however, is expressed in a very destructive way. But whenever someone gossip, that someone is saying, help, help me, I am poor, I am needy. My life is not interesting, so I have to talk about the lives of others. I have no achievement, so I have to destroy the achievements of others. My family is not happy, so I have to destroy happy families. I am nothing, so I have to reduce everybody else to nothingness, so I'll feel good. It is a desperate person's cry for help, but a wrong kind of crying. Gossip mongers are people with grave needs, but they mistakenly resort to poison instead of to good medicine. Yan ang nangyayari. Sa halip na gamutin at uminom ng tunay na gamot, ang nangyayari, umiinom ng lason. Yung nagchichismis. Psalm 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Ang dali mag-substitute ng meaning dyan. Some trust in chismis to make themselves feel good, but we, the people of God, should trust in the name of our God. Doon tayo dapat kukuha ng lakas, doon tayo kukuha ng meaning, ng affirmation, hindi sa pagkukutya at sa pagbabaliwala sa kapwa. Napaka-importante na unawain yung dynamics ng gossip. Pag nagsimula ang isang chismis, umaandar ang isang makinarya na automatic, hindi tumitigil hanggang hindi nagkakaroon ng masamang bunga. When people gossip, evil is glorified. Naitatanghal ang kasamaan. Nagiging sikat si Satanas kapag may nagchichismisan. One, because trust is betrayed. Kadalasan ang chismis ay pagsira ng tiwala. May alam ako tungkol sa iyo, ay chichismis kita. So sinira ko ang pagtitiwala mo. Sinira ko ang ating relasyon. Sinira ko ang relasyon ninyo nung kinukwentuhan ko na maaaring madala ko sa aking pananaw. Trust is betrayed. Proverbs 11:13, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. Kinukumpara dito ang dalawang uri ng tao. Yung mahilig magbalita at magchismis, yan daw ay sumisira ng kasunduan, sumisira ng tiwala at pakikipagkatiwalaan. Pero ang mahusay daw na tao na pwedeng pagtiwalaan ay yung nag-iingat ng mga lihim. So trust is sacred. There are some things in life that are sacred. One of that is trust. Because without trust, there would be no meaningful human interaction. There would be no meaningful human relations. Napakabanal ng pagtitiwala at mapagkatiwalaan ka. Sapagkat kung walang tiwala at pagtitiwala sa kapwa, hindi magkakaroon ng tunay na relasyon ng mga tao. Hindi sila lalapat ang loob, hindi matatahimik, hindi makikipagkaibigan, hindi makikipagmahalan. 1 Corinthians 4:2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Pag pinagtiwalaan ka, dapat ka maging tapat. At sinabi na, nabasa na natin, that a trustworthy man keeps a secret. So do not listen to a gossip. Do not be an audience to someone who reveals other people's secrets. Do not be a listener to somebody who betrays trust.
True or not? Ang sinasabi man ng chismoso ay totoo o hindi, hindi pa rin siya dapat pakinggan. Hindi mo pwede sabihin, totoo naman ang sinasabi niya. O kaya, kalahati naman ang sinasabi niya, totoo. Pero, ganun pa man, pag sinisira niya ang trust ng iba, anong sinasabi nun tungkol sa kanya? That person is not a good man. And you become a partner of that person. Halimbawa, si Kumari A, nung magkaibigan silang matalik ni Kumari B, ay napagtiwalaan ng mga sikreto. Nagkagalit ngayon sila. Ikinakalat ngayon ni Kumari A ang lahat ng alam niya tungkol kay Kumari B. That is a crime against sacred trust. Dahil nung ipinagkatiwala sa iyo ang sikreto ay magkaibigan kayo. Banal ang pagkakaibigan. Kahit pa maging magkaaway kayo sa susunod na taon, buong buhay mo, dapat mo pang igalang yung taon na kayo'y magkaibigan at hindi mo dapat sirain yon. Kung gusto mo, tumigil ka na ng pakikipagkaibigan sa kanya next year, in the years to come. Pero yung panahon na magkaibigan kayo, tapos na yon. Hindi mo na dapat balikan para sirain lang. The most that you can do is just to keep it there and relish the memory, enjoy the memory, and be energized by that memory. But for you to go back to something that's already past and finished, just to destroy it, is something very, very unwise. So hindi ko galit na ako sa iyo ngayon, ibubulgar ko na yung sikreto mo nung araw na pinagtitiwalaan mo ko. Kasi oras na ginawa ko yun, ang sinasabi ko sa lahat ng nakikinig, huwag na huwag niyo akong pagtitiwalaan dahil magkaibigan tayo ngayon, pero pag nagalit ako sa inyo bukas, gagawin ko rin sa inyo ang ginagawa ko kay Kumari B. Kaya hindi tayo dapat nakikinig sa isang taong nagdadala ng mga chismis. Kahit pa nga yun, totoo. In fact, lalo pa nga't totoo. Banal kasi yung kanilang transaksyon. Ginawa yun noong sila ay may magandang pagtitinginan. Ngayong pumangit ang tinginan nyo, ba't yung natapos na maganda na babalikan mo pa para lang sirain? It's counterproductive. And very, very especially, we don't become an audience to someone who betrays trust when there is a malicious or a self-serving motive. Usually, ganyan naman yan eh. Dalawang empleyado, parehong nandadaya sa employer. Sapagkat pareho silang nandadaya, nagtatakipan. Pero nagkagalit sila. Si empleyado A ngayon, ibinibisto niya si empleyado B. Boss, ginagawa po ni B, ganito, ganon. Si B naman, pupunta kay boss. Boss, ginagawa po ni A, ganon. Ang itatanong dapat ni boss, ang tagal na pala niyang ginagawa, ba't kayo mo lang sinabi? Kasi magkagalit kayo ngayon. So hindi mo sinasabi sa akin yan dahil mahal mo ko. Sinasabi mo yan para ka manira. So hindi ka dapat nakikinig. Proverbs 20:19, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. Kailan kaya natin ito maintindihan? That we should avoid a person who talks too much. What is too much? Hindi lang blah 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 non-stop. Hindi lang volume. Hindi lang lakas, hindi lang dami ng salita, kundi ano ang topic. Ano ang pinag-uusapan natin? Kahit na konti lang ang salita niya, a few words, pero mga bagay na hindi dapat pinag-uusapan, karangalan ng iba, lihim ng isang mag-asawa, lihim ng isang magulang tungkol sa kanyang anak na nire-rehab, tapos ichichismis mo, inililihim na nga nila, lihim ng isang nagbubuntis na ayaw niyang ibunyag, naunahan mo pa siya, no? Yan yung talking too much also. It's not only a matter of how many words you're saying per minute, no? Kaya yung mga chismis per minute, mas maraming nakikinig, ang dami-daming nasasabi per minute. Biruin mo yun, nag-score ka sa impyerno per minute. Ang dami nun. Pagkatapos, hindi lang yan, kundi ano ang topic? Ano ang pinag-uusapan? Why else is evil glorified when people gossip? Because good relations are destroyed, as we've already said. Proverbs 16:28, a perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends. Matatalik na magkaibigan, mag-asawa, anak at magulang, magkapatid, nagkakalayo dahil sa chismis. Gossip separates spouses and families dahil nagkakaroon ng distrust and judgment. Gossip separates spiritual brothers and sisters and friends and colleagues. Pag naniwala ka sa isang nagchichismis at lumayo ang loob mo dun sa pinagchichismisan,
ibig sabihin, doon ka lumapit sa nagchichismis. Kailangan maging simple ang pananaw. Malapit ka sa isang tao, may nagchismis. Ibig sabihin, lumayo ka sa kanya at lumapit ka doon sa nagchichismis. Kayo na ang magkakampi. Mahirap ba maintindihan yon? That many times, we side with evil. We side with gossip mongers more than with those whom we should value. When people gossip, evil is promoted. Why is evil promoted? Because the content of gossip promotes evil. Ang pinag-uusapan. And the content of gossip is usually falsified, magnified, exaggerated, dramatized, controversialized. Sabi ni Balagtas sa Florante at Laura, bihirang balita'y magtapat, magkatotoo may marami ang dagdag. Alright, yung dinadala sa inyong balita ay may katotohanan, may butil ng katotohanan, pero makakatiya kayo na ang daming dagdag nun. At kung 3 bibig na ang pinaglipatan ng kwento, 3 editors na ang nagdagdag at nagbawas sa kwento mo. At pag ikinuwento mo pa uli sa iba, sigurado magdadagdag ka pa ng opinion mo doon. Kaya yung kanina lamang ay pinitik, pagdating doon sa kabila, sinaksak na. Namatay na yung tao, hindi naman dahil pinitik lang. Why? Because people shape the news that they hear and talk about to suit a purpose. Usually to hurt others, to destroy, and sometimes innocently to oversimplify. Ang isang complex na bagay, i-oversimplify mo, i-interpret mo, ikukwento mo sa iba na wala na yung ganda ng complexity niya na oversimplify na lang. Kaya napakaraming panunuligsa ang Biblia sa mga mahilig magchismis. 1 Timothy 5:13, they get into the habit of being idle and going about from house to house. And not only do they become idlers, but also gossips and busybodies, saying things they ought not to. Sabi yan ang nangyayari sa mga taong hindi pinupuno ng kabanalan ng kanilang buhay. Marami silang oras at panahon para magchismisan at nagsasabi ng mga bagay na hindi nila dapat pinagsasasabi. Remember, this is true or not true. Hindi ko matotoo ay pwede nang sabihin at pag-usapan. Maraming mga katotohanan ay banal din. Hindi dapat hinihipo, hindi dapat ginagalaw. Paano pa kung hindi totoo, di lalo na. Hindi mo pwedeng sabihin, totoo naman yung pinag-uusapan namin. Pero kung ba totoo, dapat nyo nang pag-usapan. May karapatan na ba kayo na pag-usapan yan? Bihirang-bihirang news, truthful. Kaya kung minsan, hindi ito nararanasan ng mga maraming karaniwang tao. Yung sila'y nalalagay sa news, sa TV, sa mga balita, sa mga dyaryo, kadalasan is very unfair. Kasi mali yung perception ng reporter, tapos inedit pa yan sa newsroom kung ano na nangyari. So, i-controversialize para panoorin ng tao at basahin. A person is reduced to ashes, to pieces, dahil sa news. Kaawaan ninyo at kahabagan yung mga buhay ay naibabalita. Kasi kadalasan, ang balita ay hindi matapat. Tatandaan ninyo na ang dyaryo ay negosyo, kailangang itinda. Ang mga news program sa radyo at sa TV ay kailangan magka-sponsor, kailangan mag-rate. So kailangan i-controversialize, i-dramatize para panoorin ng tao. Biktima yung mga nagiging object of news. Kawawa naman. So, the content of gossip promotes evil. And there's also another aspect of it. The intent, the motive of gossip promotes evil. Kaya nakakalungkot yung mga programa sa TV. Magkaroon lang sila ng isang programa sa isang araw, ng isang linggo. Mga buhay na ang sinira nila, buong buhay ng tao. Yung mga TV program na bubulat-latin yung lihim ng isang tao, susundan siya ng mga hidden camera, titingnan ng kalihim-lihiman niyang buhay, tapos ipapalabas sa national TV para lang mag-rate. Okay, kumita sila ng isang araw sa loob ng isang linggo, pero ilang buhay ang panghabang panahong nasira, na damage. Kaya hindi dapat pinapanood ang ganyang mga programa. Yung mga hahalukayin ng buhay ng mga prostitute, hahalukayin ng buhay ng mga ganito, mga ganyan. Gusto nyo ba mangyari sa inyo yan? Sa anak ninyo, sa mahal nyo sa buhay? Kasi kung hindi nyo gustong mapag-usapan kayo ng ganon, huwag kayong makilahok sa ganyang industriya. Kasi wala namang magandang naidudulot. Sana para
papag-ingatin tayo sa panganib, iligtas tayo sa mga panganib. Kadalasan, nagbebenta lang sila ng mga madugo, marumi, mga karumaldumal kasi yun ang gusto ng tao. It's only a marketing thing. It's not love for you or for the country. It's to rate, to sell. Kaya hindi dapat tinotolerate, lalo ng mga mananampalataya, ang ganyang mga programa. Okay, gusto nating ituwid ang mga kamalian, katiwalian ng lipunan. Gusto nating ituwid, linisin ang mga kabulukan ng ating bayan, ng ating lahi. Pero hindi sa ganong paraan. Hindi sa pachismis na paraan. Hindi sa controversial na paraan. Dahil hindi naman mare-repair yung damage na ibinigay mo doon sa tao. People are people. People are human. And human beings must be treated with dignity. Kahit paabutan mo silang nakahandusay sa lupa, nakalubog sa putik, dapat pa rin igalang yan because people are made in God's image. Alang-alang, doon sa wangis ng Diyos na ibinigay niya sa bawat nilalang, dapat igalang mo ang tao. Hindi dapat pagpiestahan. Yung ba naman mga na-aksidenteng luray-luray ang katawan, tinitingnan pa ng mga dumadaan, kinukuhan pa ng litrato ng cellphone, it's very unglorifying, no? Yung mga napapahiya, yung mga nahuhubaran, yung mga naglalakad ng hubot-hubad, papanoorin mo yung mga siraang bait, pagkatapos naghuhubo sa kalye, titingnan mo pa, nakikilahu ka sa isang pagsira sa imahe ng tao. Na dapat kahit ano pang kalagayan niya, gaano ka siya kahirap, gaano siya kabaliw, igagalang mo pa rin kasi tao yan. Napakahalaga. The motive of gossip, the intent of gossip promotes evil. Proverbs 16:2, all a man's ways seem innocent to him, but motives are weighed by the Lord. Kala mo, inosente. Yung nagchichismis, bakit totoo naman? Parang wala siya kasalanan. Sinasabi ko lang naman to para malaman ninyo, para makapag-ingat kayo. Kasi bihirang nagchichismis, tinatanggap niya na masama yung ginagawa niya. Pero sabi niya, tinatanggap niyo at hindi. Ang titimbangin ng Panginoong Diyos, yung mga layunin niyo sa puso. Bakit niya pinamamalita yan? May malasakit ba kayo? Kung hindi niyo mahal yung pinag-uusapan, wala kayong malasakit, wala kayong karapatang pag-usapan yan. But people usually justify their crimes and their evil deeds. A gossip monger, consciously or unconsciously, has and promotes an evil agenda. And what is the evil agenda of the chismoso and chismosa? To hurt, to damage, and to destroy another human being. Worse, to destroy and damage truth. But God is truth. Hindi ka pwede magchismis nang hindi mo nasasaktan ang kalooban ng Diyos. Sapagkat mahal ng Diyos ang bawat tao. Nakita niyo yung babae na nahuli sa akto ng pangangalo niya, babatuhin ang mga tao hanggang mamatay. Pero ipinagtanggol ni Jesus. Sabi niya, yung walang kasalanan, mauna nang bumato at walang naglakas ng loob. So dapat ganoon din tayo. Kasi ngayon, patuloy pa rin tayong bumupukol sa kapwa, bumabato pa rin tayo, hindi na lang batong matigas na galing sa lupa, kundi mga bato na galing sa ating bibig, salita. Bumabato pa rin tayo ng kapwa. Kaya kung papakinggan natin ang payo ni Jesus, sige, bumato ka kung wala kang kasalanan. Kung wala ka ring lihim, kung wala ka ring mga kung ano-ano pinagagagawa mo sa buhay, 100% ang linis mo, o sige, magchismis ka na. Pero kung hindi, manahimik ka. At yung mga tao nga na yun, pinagbibitawan nila ang kanilang mga bato. So dapat din nating bitawan yung mga salita na nagpupumiglas na makawala sa ating bibig laban sa ating kapwa. 1 Chronicles 28:9, for the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. When people gossip, the ears of the hearers and the mouths of the talebearers get polluted. Nadudumihan ang nakikinig at nadudumihan din ang nagsasalita sa chismisan. Matthew 15:11, sabi ng Panginoong Jesus, what goes into a man's mouth does not make him unclean, but what comes out of his mouth, that is what makes him unclean. Mga kapatid, kung maselan kayo, dinapuan ng langaw, ayaw nyo ng kainin. Nalaglag na sa sahig, natapakan ng mga dumadaan, ayaw nyo ng kainin. No? Maruming kutsara, may nakadikit na kaliskis, ayaw niyong gamitin. Baso na inumin, nung tingnan niyo may butete sa loob, ayaw niya nang inumin. Mas pag-ingatan ang sinasabi ng ating bibig. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, ang pumapasok sa bibig ng tao ay hindi nakakapagparumi sa kanyang espiritu. Ano man yun. Pero ang lumalabas sa kanyang bibig, yun ang nagpaparumi.
So may mga tao ang lilinis, ang seselan sa mga pumapasok sa bibig. Pero napakasalaula sa mga lumalabas sa kanilang bibig. Chismis, criticism, judgment. Yun ang inililista ng langit. Yun ang binibilang ng langit. Hindi kung gaano karaming butete ang nalunok mo, kung gaano karaming tansa ng nalunok mo kasama ng soft drink, hindi yun eh. Anong mga salita ang binitawan mo na nakakasira sa iyong kapwa? Matthew 12:36-37, sabi ng Panginoong Jesus, "But I tell you, that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." Bilang yan. Baka marami sa atin nakakota na. So tama na. Huwag nang dagdagan pa sa maikling buhay na ito. At kahit totoo ang pinag-uusapan, kung hindi naman ito kaibig-ibig pag-usapan, hindi nakakapagpaangat ng kapwa, that which is not glorifying to God, that which is not edifying to our fellow men, nakakapagparumi pa rin yun sa tainga at bibig ng mga kalahok. When people gossip, people, reputation, and feelings are damaged. Psalm 52 verse 2, "Your tongue plots destruction. It is like a sharpened razor, you who practice deceit." Now, deceit can be content. Hindi totoo. Pero deceit can also be in intent. Kahit totoo. Pero ang dahilan ng pagsasabi nito ay para manira, hindi para makabuo, para magsabog ng intriga at gulo, deceit pa rin yun. The deceit is not in the content, but in the intent, in the intention, in the motive. Kaya kahit sabihin mong totoo ang sinasabi ko tungkol kay kumare, oo nga, totoo. So walang deception dun sa words. Pero bakit mo sinasabi sa akin? Para mainis ako, para magalit ako. Eh di may deception kang ginagawa. Minamanipulate mo ang feelings ko para magalit ako sa kanya. Dahil galit ka, no? Dahil inggit ka sa kanya. Gusto mo ako makakampi. So you manipulate my feelings. You tell me something true, something correct, but your intention is not pure. Deceit pa rin yun. Kaya mga nagpapapakinig sa mga chismis, nadadaya sila kahit totoo yung news. Dahil naapektuhan ng feelings nila, nagkaroon sila ng judgmentalism. Now, how do we deal with gossip? Ano nga ba? Anong gagawin natin? Talaga namang napakaraming chismis. First of all, do not start it. May alam kayo, sa inyo na lang yon at sa Diyos. Liban na lang, na pag hindi kayo nagsalita, nanganganib ang sangkatauhan, sasabog pala yung dam, malulunod ang buong baryo, hindi ka nagsalita. Hindi chismis yun. Para sabihin mong sasabog ang dam, umalis kayo dyan sa tabi ng ilog. Meron pala na laso ng isang pagkain na kumakalat, hindi alam ng mga tao. Hindi chismis sasabihin yun. May maganda kang layunin para huwag silang mamatay. Pero yung buhay na may buhay na uuriratin mo, chismis yun. No? Liban na lang na alam mo na may balak si A na patayin si B, pwede ba sigurong i-warn? Mag-ingat ka dahil baka patayin ka. Meron akong nalaman na sa aking pakiwari ay na-interpret ko na papatayin ka pero pwedeng mali pa rin ako, ha? Ganun i-label mo yon. Hindi mo sabihin, ay may masamang balak sa'yo si ano. I-interpretation mo lang naman yon. So kailan ka lang magsasalita kung makakapagligtas ka ng buhay sa panganib ng mga maaari nilang harapin kung hindi ka nagsalita. Pero kung wala namang life-threatening situation, manahimik ka dyan. Leviticus 19:16, "Do not go about spreading slander among your people." Kamagkalat-kalat. Lalo ngayon, ang dali-dali sa text, ang dali-dali sa internet, ang dali-dali magkalat ng chismis. At ang technology nauna na sa batas, hindi pa alam ng batas kung paano ko kontrolin ang paninirang pure through technology. So pag may nadinig, meron kayong nakitang chismis, sa kalagay pa, please pass, don't pass. Bakit kayo sasali? Ako pag nakakatanggap ng please pass, I don't pass. Ibig mo sabihin, lahat ng kredibilidad ko sa buhay, ilalagay ko backup ng balita na yun na hindi ko naman na-check kung totoo or not. Katulad nung may mga lindol-lindol daw. Bukas, lilindol, kanya-kanya. Please pass. Mananakot ka ng mga tao, ang lindol hindi naman kaya yung i-predict kahit ng science. May possibilities, pero hindi pwede sabihin, dito sa Metro Manila, lilindol ng intensity 8. Hindi kaya pa yan hanggang ngayon ng technology. Magkakalat ka ng mga nakakatakot na bagay. Bago kayo nagpapas ng mga ganyan, titiyakin nyo. Colossians 3:8, "But now you must rid yourselves of all such things as this, malice, slander, and filthy language from your lips."
So filthy language can be dirty words, or they can be nice, sanitized words, but destructive to your fellow men. Minsan may seminar, sumakit lang ang ulo ko, uminom ako ng konting gamot at na-delay ng a few minutes, kumalat ang balita, isinugod ako sa ER na naka-wheelchair. May wheelchair pa, may props. Kompleto talaga ang rekado ng mga balita. Ang dami tuloy na alarm, no? Pero napakaraming ganyan. At hindi lang sa inyong lingkod, siguro kayo rin nagiging biktima ng ganyan. Ano? Psalm 34 verses 12 to 13, whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from speaking lies. Sabi niya, gusto nyo na tahimik ang buhay nyo? Iti ko mambibig. Huwag sumali sa mga sigalot, sa mga gulo at chismisan. How else do we deal with gossip? Do not listen to it. Psalm 120 verse 2, save me, O Lord, from lying lips and from deceitful tongues. Gaano karami sa atin ang nagdadasal ng ganyan? Lord, iligtas niyo po ako sa magnanakaw, sa mandurukot, sa mamamatay tao. Iligtas mo po ako sa pagputok ng bulkan, sa pagbaha, sa paglindol. Pero gaano karami nagdadasal ng mas practical everyday dahil mas maraming chances mangyari ito. Iligtas mo po ako sa mga sinungaling. Iligtas mo po ako sa mga chismoso at chismosa. Iligtas mo ako sa mga dila na bubulong-bulong sa akin, sa mga text na makakarating, sa internet na may mga messages na hindi ko dapat pakinggan. Say no to this. Refuse and avoid listening to such things. How else do we deal with gossip? Kill it. Ito ang isang uri ng pagpatay na mabuti. Proverbs 26:20, without wood, a fire goes out. Without gossip, a quarrel dies down. So patayin ang chismis. Patayin ang apoy ng chismis. Paano mo pinapatay ang apoy? Huwag mo nang gatungan. An open fire, huwag mo nang lagyan ng bagong kahoy para magningas muli. Yung by gas, patayin mo yung source ng gas, isara mo. Isara ang pinagmumulan ng apoy. At kadalasan yan, just keep quiet at mamamatay ang chismis. Kung ikaw yung chinichismis, huwag ka na sumagot. Kasi pag sumagot ka pa, binigyan mo na naman siya ng bagong pag-uusapan. Hahanap na naman siya ng butas sa mga dati mong sinabi, may sasabihin na naman siya. Sasagot ka na naman, pabalik-balik, parang tennis. May nag-serve sa'yo ng bola, huwag mong paluin pabalik. Siyempre, magsiserve uli yan, huwag mo uling paluin pabalik. Pag 3 palo na, hindi ka pa kumibo, tapos na ang laban, wala na. Pero kikibu ka pa. Yung, huy, sabi ng kumari mo, kuripot ka daw. Sabihin mo, siya naman pangit. No? Huy, pangit ka daw. At sabihin mo, siya kaliwete. Ang sabi mo, hahaba ng hahaba. Kasi yung nagdadala ng balita na yon, yun ang ambassador ni Satanas. Yung nasa gitna. Sinasabi nyo, pag nagdala sa inyo ng isang balita, ang kukunin sa inyo 2, pabalik sa kabila. Ganon yon. Yon ang mga kampo ni Satanas. Yung, hoy, sabi ni ano, ganito ka daw, ganyan. Dahil yan ang nagpapalala. Tapos pag sinabi mong, hoy, pangit ka daw, tapos tahimik ka, papayag ka nun? Sinasabihan ka ng ganon. Gagatog-gatogan ka pa para may makuha na naman siya. Dadalhin na naman niya sa kabila. Kaya nga naging industriya yan eh. So, when you hear gossip, do not pass it on. Ilibing niyo sa lupa agad. Do not pass it forward. Do not spread it. No? Alam niyo, ang internet can be a blessing but it can also be hell's expressway. Yung technology can be hell's expressway. Kasi kahit kasinungalingan, kahit paninirang puri, ang bilis ding kumalat. Iniingatan natin yan, hindi ka nagbababasa niyan at hindi ka nagpo-forward ng ganyang mga bagay. Exodus 23 verse 1, do not spread false reports. Do not help a wicked man by being a malicious witness. Kung may galit siya sa isang kapwa niya, siya na lang ang magalit. Huwag na kayong sumali. At huwag niyo nang gatungan ang galit niya at huwag nang galitin ng iba pa, mahahawa pa sa kanya. Someone once said, a cruel story runs on wheels, and every hand oils the wheels as they run. Kumakalat lang ang balita pag may nagkakalat. Huwag tayong sumama sa ganun. But you know the sad thing about many of us is we privilege gossip too much. We privilege evil. Binibigyan natin ng pulpito para magsalita, binibigyan natin ng mic, binibigyan natin ng entablado para mag-perform. Kaya minsan may magsasabi, hoy, totoo ba yung kumakalat na chismis tungkol sa'yo? It's best not to say anything.
Pag nag-comment ka kasi, maglalagay ka ng entablado na pwedeng tungtungan nung nagchichismis originally, meron na naman siyang bagong pag-uusapan. Fresh na naman. Kill it by being silent. A gossip spreads only when people pass them on. Don't be a participant. Do not promote it. Do not add to it. There are so many good and beautiful things that the people of God ought to talk about and to spread. So, do not promote evil by garnishing it. Kumisa naman, okay, dapat mo talagang sabihin, pero may dagdag. Huwag nyo nang dadagdagan pa. Yung opinion nyo, huwag nyo nang isama doon sa original nyo na dinig. And of course, it is promoted by commenting on it. Nag-editorialize tayo. Kaya nga sa newspaper, may news, tapos sa may gitna, may editorial. Kasi alam mo na, hindi na yun news. Point of view na nung periodiko yung nakalagay doon. Hindi na balita yon, opinion na nila yon. And they label it opinions. Let's not opinionize news kung nagpapaso on tayo niyan kasi magkakanda iba-iba. Do not entertain a gossip by actually, do not dignify it, no? By entertaining it and even by showing reaction. You have to be stoic. Medyo nagre-react ka pero sa loob mo na lang kasi pati yung reaction mo babasahin at magiging dagdag sa balita yung reaction mo. Kaya try not to show any reaction. Do not dignify a gossip by giving a forum to its promoter. Most of the time, silence is the best answer. Silence is the best speech. Tingnan natin ang modelo ng Panginoon. Ano ang kumalat na chismis? Marami tungkol sa Kanya. Kaya siya hinuli, dinakip, nilitis. Mark 14:60-61. Then the high priest stood up before them and asked Jesus, "Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?" So itinatanong nitong high priest, Jesus, sumagot ka, totoo ba ang chismis? Verse 61, but Jesus remained silent and gave no answer. Why stoop down to their level? Why dignify their chismis by commenting on it? Pag napakababa at pinatulan mo, nagpakababa ka na rin. So Jesus knew better, He kept silent. It was useless to talk. And if He opened His mouth and commented, He would only dignify those that were spreading all the lies about Him. Even in our church, brothers and sisters, we have a policy of silence. We keep silent on many things that are controversial or can be used by others to controversialize issues. At palagi ko ma-appreciate nyo yan, lalo kung kayo ang may lihim that we try to be silent about. No? Nagpa-counsel kayo, tapos tatawag yung asawa ninyo, totoo ba? Ganon-ganon? Sino yung counselor ng asawa ko? Gusto ko lang malaman kung ganito, ganon. We have a policy of silence. Because we respect the individual. Kung ano ang gusto niyang ihayag, sa kung kanino niya gustong paghayagan, that's his business. Hindi natin yon business. So we want to be silent because we like to restore people. The moment na pag-usapan na yan, ang hirap nang ma-restore eh. So ang gusto natin, nabubuo muli yung nasira, yung na-damage, gumanda muli, yung nadapa, makabangon, at hindi yun mangyayari pag pinag-uusapan. Dapat tahimik, at ang nakakaalam, ipanalangin. Sapagkat ang lahat ng tao ay may buntot na hila, lahat ng tao naman may bulok, may baho, lahat ng pamilya may skeleton in the closet, lahat. Kaya nga may church para gamutin, para magtulungan, hindi para pag-usapan at i-judge. It's very important that you feel secure in the church, that you will not become an object of chismisan. Especially when you disclose very sensitive things, when you seek counseling and tell many sensitive realities about you, you can be rest assured that we will be silent. It's a policy for everybody. Kaya dapat nating igagalang yon. May mga bagay na banal, hindi dapat tinitingnan. Kaya nga ang Diyos nung araw, pagka dumadating siya, ang mga tao yumuyuko, nagtatakip ng mukha, ayaw nilang tingnan kasi banal. Maraming bagay na banal. Kahit pa yung bagay na yun, na maituturing nating masama, pagkakamali, pagkakadapa ng kapwa, hindi pa rin dapat tingnan tulad ng pagkakahubo ng isang tao na hindi dapat tingnan kung hindi naman nagpapatingin sa'yo yung tao. Napakahalaga nun. Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise. Tatandaan natin, yung nagsasawalang kibo at tumatahimik, yun ang mas matalino. Hindi na dapat na ihayag natin kung anong laman ng utak natin through our words. So do not give space and do not give victory to the promoters of gossip. Exodus 23:7, have nothing to do with a false charge.
And do not put an innocent or honest person to death, for I will not acquit the guilty. And remember, a person is innocent until proven guilty by a reliable court. Sabi ni Frank Clark, gossip need not be false to be evil. There's a lot of truth that shouldn't be passed around. Agree kayo dyan? Kung meron kayong anak na very, very delicate ang kanyang health situation, you don't want that to go around kahit totoo. Meron kayong malaking business, yung tatay nyo may cancer, nanganganib ang buhay. Pag nalaman ng mga investors, ng mga tao, maaaring magkaroon ng disaster. It's true, but you should not talk about it. Ang nanay nyo biglang nahulin yung nagagalon niya. It's true, pero pag-uusapan nyo ba yun? Dapat bang pinag-uusapan na ganyan mga bagay? So sabi, gossip need not be false to be evil. There is a lot of truth that shouldn't be passed around, especially indecent circles. Ngayon mga kapatid, anong gagawin natin sa mga biktima ng gossip? They must be comforted. And sometimes the best way of comforting them is by not talking about the gossip. Pagka ang isang tao na pag-uusapan, hindi nyo dapat textan, totoo ba ang news? Mag-text kayo, I'm praying for you, o we love you, whatever. Pero kung hindi nag-open up sa inyo, huwag nyong piliting mag-open. Kasi ang mga tao, dapat mag-volunteer sila kung silang pag-usapan ng buhay nila or not. So still, the best policy is silence. And we should pray for people who are targets and victims of gossip. Usually, the visible, the successful, the fruitful, yan ang mga number one sa listahan ng mga chismosa. Sabi nga ni Jose Rizal sa Noli Me Tangere, ang pinakamatatayog na puno ang pinupuntirya ng kidlat. Kaya mahirap din yung matayog ka, kilala ka, kasi lagi ka na lang gusto rin pag-usap-usapan. We have a responsibility to our leaders. We have a responsibility to our parents who are visible in our family. We have a responsibility to our government leaders. We have a responsibility to our church leaders, to our company leaders, to protect them from needless gossip. Ngayon, yung mga public servants, because the people voted for them and they are there because of public trust, they are of course held accountable more than others. Kasi nandun sila because of public vote eh. Kaya dapat din nilang iniingatan yon. Pero marami pa rin mga kwento tungkol sa kanila. At ito mga kapatid, bagamat alam natin, marami mga politicians liko talaga, pero hindi lahat at hindi lagi. Siguro may konting kalikuan, pero may tuwid din sa buhay niyan. So huwag din tayong harsh sa kanila. Kawawa naman yung mga leaders natin. Lagi na lang silang nababatikos, wala na lang silang magawang tama, lagi na lang hinahanapan ng mali. Kung ikaw naman yung naging leader doon, siguradong kung ano-anong kamalian din na magagawa mo, hindi dahil masamang tao ka, kundi dahil hindi ka perfect. At hindi mo rin naman alam kung anong gagawin. We are all fellow learners. We are all fellow travelers. So we should be kind to one another even when our fellow men falls. Or when they fall. Kasi panapanahon lang. Ngayon siya ang natumba, baka bukas ikaw. The same kindness that you want to receive, the same kindness that you want your loved ones to receive, you must be willing to give to others. Sa Psalm 5, 8-10, meron pong panalangin ng isang biktima ng chismis at mga balibalita. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make straight your way before me. Not a word from their mouth can be trusted. Their heart is filled with destruction. Their throat is an open grave. With their tongue they speak deceit. Declare them guilty, O God. Let their intrigues be their downfall. Banish them from their many sins, for they have rebelled against you. So, indulging in chismis is a form of rebellion against God. Gossip is cruel. Gossip is not of God. Gossip is never helpful. Do not be a participant. What if you were the victim? What if it was your loved one? Mga kapatid, unahin natin sa ating tahanan, lalo kung tayo nagpapalaki pa ng mga bata, anak, apo, pamangkin, do not let your home be a nest of gossip. Huwag niyong itolerate na over the dinner table, chismis ang pinag-uusapan. Pag nakikita ang pamilya, chismis. Pag dumadating si Auntie Kikay, kakausapin si Mami, chismis. Huwag ninyo itong gawing paraan ng pamumuhay dahil pinapakita natin sa mga bata that chismis is a good way of life. We must always be ready to remind each other, chismis na yata yan, let's stop it.
Kahit sino ka, ikaw ang tatay o nanay, ikaw ang anak o magulang, kapatid ka, whatever. Kung sino ang unang nakaalala ng katotohanan, magpaalalang, oops, chismis na yata ito, we become agents of hell. Hindi natin dapat itong gawin na kultura sa ating tahanan, sa ating opisina. Ang laging pinag-uusapan yung mga supervisor, yung mga manager. Lagi na lang, kadalasan, inggit din yan, may na-promote, pagchichismisan. Hindi natin dapat ginagawa yan na kahit na mga Kristiyano, prayer meeting, tapos chismisan. No? Nalaman doon ay pinag-pray, na-text na agad, at kumalat na agad. It is an evil way of life. Pero ito isa sa mga kasamaan na hindi natin napapansin. Pansin na pansin natin nang i-snatch ng cellphone. Ano? Para ang sama ng i-snatch ng cellphone. Pero mag-chismis ka tungkol sa tao, in-snatch mo ang karangalan niya. Pinagtatapakan mo pa, dinurog, pinakuluan, tinaddad, inihagis mo pa sa asfalto, at inilibing mo pa sa pusod ng dagat. Mas masahol, mas masama. Sapagkat yung nangaagaw ng cellphone lang ang naagaw. Pero yun ang chismis, ng agaw ng dangal. Maaring ng agaw din ang kinabukasan. We must label it as evil because it is. Heavenly Father, we come to you with humble hearts, asking you to examine ourselves. Kami po ba ay nagiging kasapakat ng kasamaan, participants in this evil enterprise? Tingnan mo kami, Panginoon, kung gaano kami ka-guilty when it comes to gossiping. At nais naming ihayag sa iyo ang aming mga kasalanan at pagsisihan ito. At ganoon din naman, Panginoon, nais naming idalangin ang mga mahal namin sa buhay, mga kilala namin na nagiging object ng chismis. Napakahirap na maranasan ay kay binabato, sinasaktan, gusto kang lapain. Turuan mo kami, Panginoon, na mas maging sensitive, mas maging supportive, mas maging mapagmahal sa isa't isa to protect each other from all the attacks of hell. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, at kung meron tayong mga dapat na ayusin, ipagtapat sa Panginoon, pasya na dapat gawin, tigilan ng ganitong mga gawain, sa piling ng Panginoon, ating lahat na pag-isip-isipan at tayo makipag-isa sa Espiritu ng Diyos sa sandali ng katahimikan.